morning po sa ating lahat, sa ating mga kapatiran, sa buong mundo at sa ating mga followers. Magandang umaga po. Dito na po tayo sa ating programa sa araw-araw, Daily Bread. At nandito na po tayo sa Exodus chapter 25. Okay. Verse 1, At ang Elohim ay nagsalita kay Moses na sinasabi, na salitain mo sa mga anak ni Israel na sila ay magdala ng sa akin ng isang handog. Ang bawat tao ay mga niyak ang puso at mga niyak ang puso sa kagandahang loob ay kukunin ninyo ang handog sa akin. Kung ating maalala mga kapatid, itong before tayo na yung kahapon, yung chapter 24, ay tinawag si Moses doon sa bukid ng Sinai at doon sa loob ng alapa pumasok si Moses at siya po ay nag-fasting sinabihan siya na ikaw ay mag-fasting. Manatili ka dito for 40 days and 40 nights. So, ito na po yung kaganapan nung siya ay nag-fasting ng 40 days at 40 nights. Ito po yung simula. So, dito na po nagbigay ang Elohim ng instruction sa mga gagawin nila na para sa pagsamba. Okay, verse 3. At ito ang handog na iyong kukunin sa kanila, ginto at pilak at tanso. Ito yung mga sinasabi ni Elohim na magiging handog para ito po ay magiging kasangkapan para sa itatayo na tolda. At kayong bughaw, kulay ube at pula at lino at balahibo ng kambing. Okay, kung mapapansin natin mga kapatid, ang instruction na kulay po dito na gagamitin nila sa kanilang itatayong bahay-sambahan ay nakadescribe po. Ube, pula, at balahibo ng ito ay balahibo ng kambing. So, may dalawang kulay na na-mention. At tatlo pala. Ano tong bughaw? Blue. So, tatlo. Blue, ube, violet. Purple. So, tatlong kulay. Kaya yung pinagtataka ko po nung mga katuruan na yung pinanggalingan natin ay binagbawal po yung pula dahil po daw ay ginamit ng satanism. Kung magkagayon, itong pula ay ginamit ng naging instruction ito ng Elohim na ito yung gagamitin sa pagsamba. Doon ko po nagtataka po ako bakit hindi po nila alam. At bakit po ba? Kasi yung may mga katuruan na kung ginamit daw ng satanismo, di natin gamitin kasi ginamit nila. So, ang tanong ko, ano ba ang connection kung yan ay ginamit? Kung baga ito, maging example ko, yung ang satanism ay gumamit ng asin, hindi ka na rin gumamit ng asin. Ginamit pa ng satanism. Yung cellphone, ginamit ng satanism, hindi ka na rin mag-cellphone. So, napakababa po ang ganoong pangunawa. So, mali at doktrina po ng tao or yun na po ang man-made laws ginawa ng tao. Pinagbabawalan na sumuot ng pula sa tuwing pagsamba. Ngunit ang pangunahing mga kulay na iniutos ng Elohim sa bahay-sambahan ay mayroon pong pula. Tuloy po tayo. At ang balat ng lalaking tupa na tinina sa pula, ayon. At ang mga balat ng puka at kahoy na akasya. Langis sa ilawan, mga espesya sa langis ng pangpahid at sa mabangong pangsuob. So, ito po yung mga kagamitan na hihilingin ang mga handog ng Israel upang itayo ang tabernakulo. Mga batong onyx at mga batong pangkalupkup sa ipod at sa pictorial. Okay. Verse 8, At kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ang pinapagawa po ng santuaryo ang Israel upang ang Elohim ay doon mananahan. Verse 9, At sa lahat ng aking ipinapakita sa iyo sa anyo ng tabernakulo, sa anyo ng lahat ng kasangkapan niyaon ay gayon ninyo gagawin. Kung ating mapapansin dito, hindi po sinasabi ng Elohim na ayon sa lahat ng sinasabi ko sa iyo, Moses, gawin mo.
Ang sinasabi dito, ayon sa lahat ng aking ipinakita sa inyo, sa anyo ng tabernakulo at sa anyo ng lahat ng kasangkapan niyaon ay gayon ninyo gagawin. So, kung mapapansin natin, i-analyze nito natin itong verse 9, hindi simple instruction na binigay kay Moses. Talagang may ipinakita ang Elohim ni Moses upang ganun niya gagawin ang iniutos ng Elohim. Kumbaga, sabihin na lang natin, may screen ba na lumitaw at ito yung mukha, ito ganito mo yan gagawin. Kaya't nasasabi po ni Apostle Paul sa Book of Hebrews na ang mga bagay na ginawa dito sa mundo ay kopya lamang sa original na tabernakulo at original na banal na handugan or sabihin nating bahay ng Elohim, dahil ang ipinakita kay Moses yun ang original. So kanilang ginagawa ay tamang terms noon, Don Keynes, sa English, shadow. Okay. Sure ba? Shadow? Okay po, mga kapatid. Yun po ay mga anino lamang. Sa Bisaya pa, anino lamang sa mga balaang butang nagipakita sa Elohim kang Moses ug mao'y gihimong sumbanan. Verse 11, at iyong babalutin ang taganas ng ginto sa loob at sa labas ng iyong babalutin, at igawa mo sa ibabaw ng isang korsena sa palibot, at ipagbubuo mo ng 4 na argulyang ginto, at ipaglagay mo sa 4 na paa niyaon, at 2 argulya ang mapapasa sa isang tagiliran niyaon, at 2 argulya sa kabilang tagiliran niyaon. So, kung ating mapapansin, ang lahat po na iniutos ng Elohim ay hindi po idea ni Moses. Ito pong lahat ay naka-instruction, may plano, at hindi si Moses ang nagplano, ang Elohim talaga, kaya siya ipinatawag. Verse 14, at iyong isusuot sa mga pingga sa loob ng mga argolya sa mga tagiliran ng kaban upang mabuhat ang kaban. So, lagang may instruction, detalyado. Ang mga piga ay masusuot sa loob ng mga argolya ng kaban, hindi aalisin doon. So, yung buhat, yung para buhatin yon, yung hindi pala inaalis yun, nandun lang pala yun. So, verse 18, at gagawa ka ng 2 kirubing ginto na yari sa pamukpok. Iyong gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. Ito na po yung sinabi, Dr. Keynes, na yung 2 pakpak ng kirubim, nandun sa gitna yung mercy seat, na kung saan ang umupo po doon ay ang glory ng Elohim, na kung saan yun ang sinasabi ni Moses na nakausap niya ang Elohim, panim il panim. Okay. Verse 19, at gawin mo ang isang kirubin sa isang dulo at ang isang kirubin sa kabilang dulo, kaputol ng luklukan ng awa. Gagawin mo ang mga kirubin sa 2 dulo niyaon, at ibubuka ng mga kirubin ang kanilang pakpak na paitaas, na nililiman ng luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak, na ang kanilang mukha ay nagkaharap sa dakong luklukan ng awa. Ihaharap ang mga mukha ng mga kirubin. At iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng mga kaban, at sa loob ng kaban ay iyong ilalagay ang kinalalagdaan ng patutuo ng aking ibibigay sa iyo. So, hindi pa naibigay ang tablet of stone, andun na po yung binigay muna yung mga instruction paano gawin ang lalagyan. So, verse 22, at diyay makikipagkita ako sa iyo at makikipanayam sa iyo mula sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa gitna ng 2 kirubin na nasa ibabaw ng kaban ng patutuo.
tungkol sa lahat ng mga bagay na ibigay ko sa iyong utos ng mga anak ni Israel. Kumbaga, yun na nga yun doon makikipagkita ang Aba Elohim doon sa mercy seat, yung sinasabing nasa gitna ng dalawang pakpak na magkaharap na kirubin sa bawat dulo ng kaban ng patutuo. Okay. Verse 23, at gagawa ka ng isang dulang na kahoy na akasya na may 2 siko ang haba niyaon at 1 siko ang luwang niyaon at 1 sikot kalahati ang taas niyaon. So, sukatan pala noon is siko. So, ito. So, ang sukatan nila, ito, 1 sikot kalahati. So, wala pa kasing metro sa noon. Okay, sa ating pagpapatuloy. Verse 26, at igagawa mo ng 4 na argulyang ginto at ilalagay mo ang mga argulya sa 4 na sulok ng ukol sa 4 na paan niyaon. Malalapit sa gilid ang mga argulya sa daraanan ng mga pingga upang madala ang dula. At gagawin mo ang mga pingga na kahoy na akasya at iyong babaluti ng ginto upang ang dulang ay madala ng mga yaon. At gagawa ka ng mga pinggan ni yaon at ang mga kutsara ni yaon at ng mga kupa ni yaon at ang mga tasa ni yaon na pagbubuhusan na iyong gagawing taganasan na ginto. Andun po mga instruction ng Elohim. Verse 30, at ilagay mo sa dulang ang tinapay ng handog sa harap ko na palagi. Yun po, mayroon pong unleavened bread palagi sa gitna. Okay? Doon sa loob ng tabernacle. So verse 31, at gagawa ka ng isang kandilerong taganas na ginto, yari sa pamukpok. Gagawin mo ang kandilaryo ng tungtungan niyaon at ang haligi niyaon ay ang mga kupa niyaon, ang mga globito niyaon at ang mga bulaklak niyaon ay mga kaputol. At magkaroon ng 6 na sangang lumabas sa mga tagiliran niyaon, 3 sanga ng kandilaryo'y sa isang tagiliran niyaon at ang 3 sanga ng kandilaryo ay nasa kabilang tagiliran niyaon. So, yan po ang concept ng ating lampstand. Mayroon pong patungan. Ayan po ang sinasabing may 3 bawat tagiliran at yung pang-7 ay nasa gitna. Okay, verse 34, at sa haligi ng kandilaryo'y magkaroon ng 4 na kupa anyong bulaklak ng almendro. So yan po, mayroon pong parang bulaklak na naayon po sa ating nakakaya, kaya po natin yan, ganyan ang konsepto. Kasi hindi po namin nakuha kung gaano talaga yung pangunawa nito, pero yung pinaka-the best at pinakamalapit, yun ang pinagsisikapan natin. So, verse 35, at magkaroon ng isang globito sa ilalim ng 2 mga sanga at isang globito sa ilalim ng kabilang 2 sa mga sanga na kaputol niyaon at isang globito sa ilalim ng 2 sangang nalalabi ayon sa 6 na sanga na lumalabas sa kandilaryo. Pansin nyo yung round po na 3 na ilalim sa bulaklak, yan po ang globito. Yun po ang inunawa namin na ganyan. So verse 36, ang magiging mga globito at ang mga sanga niyaon ay kaputol. Kabuunan niyaon ay isa lamang putol na yari sa pamukpok na taganas na ginto. Yan ang hindi natin nasunod. Tulisin po tayo dito. At wala naman tayong kapasidad. So ang atin po ay replika lang na maipakita natin sa Elohim na tayo ay humakbang sa pagsunod sa kanyang kalooban. Verse 37, at igagawa mo ng kanyang mga ilawan na 7 at kanilang sisidlan ang mga ilawan niyaon upang lumiwanag sa dakong tapat ng kandilaryo.
At ang magiging mga gunting at mga pinggan niyaon ay taganas na ginto. Isang talintong taganas na ginto ang gagawin. Sangpo ng lahat ng kasangkapang ito at ingatan mo niya na iyong gagawin ayon sa anyo ng mga yaon na ipinakita ko sa iyo sa bundok. Okay, ito na po nung matapos maibigay yung instruction ng Elohim. Nagbilin sa panghuli-hulihan, nagbilin ang Elohim na maingatan mo na gagawin mo na ayon sa akin na ipakita sa iyo. So, nung doon pala si Moses sa itaas, ipinakita talaga kay Moses kung ano ang anyo. Kaya, nagawa ni Moses na sundin ang kalooban ng Ama. So, ang makikita natin dito is ang ano ng Elohim, stricto siya tungkol sa kanyang iniutos. Kung ano ang inuutos niya, gawin natin. So, salamat sa ating lahat. Magandang umaga. Shalom Aleichem.